Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Hindi pa man halos nakakabawi ang bansa sa hagupit ng nagdaang bagyong Karding noong nakaraang Setyembre, ay heto na naman ang isa pang bagyo na muling nanalasa sa bahagi ng Luzon at apektado rin ang iba pang panig ng bansa bunsod ng matinding pag-ulan. Nitong Huwebes ng hapon, sa tala ng Department of Agriculture, umakyat na ng 2.86 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa agrikultura dulot ng bagyong Paeng na humagupit sa bansa bago magkatapusan ng Oktubre. Sa datos na inilabas ng Disaster Risk Reduction Management Operations Center ng Department of Agriculture, nawalan ng nabanggit na sektor ng produksyon na aabot sa 116,291 metriko tonelada. Saklaw nito ang 86,574 hektarya ng mga agricultural areas sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at Soc-Sargen. Partikular na naapektuhan ay ang palaya na may 1.78 bilyong piso halaga ng pinsala, high value crops na may 557.2 milyon, livestock at poultry na may 36.3 milyon, palaisdaan na may 201.73 milyon at mais na may 135.4 milyon. Malaki rin ang naging damage sa infrastruktura sa bansa tulad ng mga tulay na nasira, kabilang na ang Bantilan Bridge na nag-uugnay sa Sariaya, Quezon at San Juan, Batangas, Paliwan Bridge na nagdurugtong sa antike ng bayan ng Lawaan at Bugasong, at Nituan Bridge sa Parang, Maguindanao. Umakyat naman ng 121 ang nasawi base sa ulat ng NDRRMC nitong November 2. Dito sa lalawigan ng Quezon, may inisyal na ulat ng halaga ng pinsala na higit sa 761 milyon mula sa iba't ibang sektor ng lokal na ekonomiya. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang lalawigan ng Quezon. Si Paeng na nangalit at tumawid sa malawak na bahagi ng mga lugar sa 4 na distrito ng lalawigan ng Quezon noong Sabado bago lumabas bandang alas 7 ng gabi ay nakaepekto sa 30,981 pamilya na binubuo ng 108,221 katao sa 717 barangay sa lalawigan ng Quezon, ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office. 6 na taong naiulat na namatay dahil sa pagkalunod sa tubig baha. Ayon kay PSWDO Chief Sonia Layson, may kabuuang 10,120 na bahay ang nasira, 722 ang totally damaged at 9,398 ang partially damaged. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang nesting ground ng pawikan o sea turtles sa baybayin ng Tayabas Bay sa bayan ng Sariaya. Sinabi ni Jay Lim, project officer ng Tanggol Kalikasan, na mahigit sa 600 itlog na naghihintay na lang mapisa ang nawala sanhi ng malalaking alon sa karagatan ng Sariaya. Winasak din ng bagyo ang mga bagong itinanim na mangrove propagules sa baybaying dagat. Sa obserbasyon ng mga eksperto, hindi man gaanong malalakas ang bagyo na dumarating sa ating bansa, kalimitay nagiging mapaminsala pa rin. At posible raw sanhi nito ang mga nasirang kalikasan ng lugar. Halimbawa na ang labis na pamumutol ng puno sa mga kabundukan, ganoon din ang pagkawala ng mga mangrove at mga hindi responsableng pagmimina. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.